Andito ngayon tayo sa General Santos High School. Tinitignan natin lahat ng naging damage dito sa eskwelahan para malaman natin. Napuntahan na natin yung ospital, napuntahan natin kung saan nagdi-distribute ng AX. 4,000 yata yung nandun at dalawang eskwelahan. Ito at saka Charon, malapit lang dito. Tinitignan kung ano ba yung mga damage. Sa ngayon, merong obvious na makita na mga sira, pero kailangan pa rin natin tiyakin na safe, kaya't yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan. Mula naman sa mga tulong mga tulong na ibinibigay natin, magbibigay tayo sa nabigyan ko si Mayor, nabigyan ko ng 100 milyong piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. At lahat ng pamilya ng meron silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng tig 50,000 para sa kanila, para sa tulong dun sa kanilang naging malapit sa kanila na namatay. DBN naman ay magbibigay ng pondo mula na naman sa LGSF para sa infrastruktura sa Sarangani province at saka sa South Coast. At meron din damage doon, pero dito talaga ang pinaka-Sarangani is really the hardest hit. Ang report sa akin doon sa power supply ay we are up to 85% back to full performance. Kaya meron pa tayong mga inaantay. Meron pa kasing mga area, 2-3 area na hanggang ngayon hindi nila mapasok, hindi nila maayos ang mga distribution, pati planta. May plantang that had two plants had to stop operation. Hindi nga nilang mapasok sa ngayon dahil barado pa yung kalsada, either nasira yung kalsada o nagka-landslide, kaya hindi makapasok pa yung ating mga vehicles. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods. Nakapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo. Places like Glan na hindi pa hanggang ngayon walang road passages. So pero nang-report sa akin ang AFP na nakapag-deliver sila ng pagkain, nakapag-deliver sila ng gamot at kung ano yung mga lagi natin binibigay na pangangailangan sa mga tinamaan ng tinamaan nitong sakuna na ito. Pati yung kausap ko yung mga teacher at sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila. We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Kasi kahit kuminsan hindi nagsasabi yung bata, kailangan, sabi ko, bantayan ninyo na mabuti. Pag may nakita kayo na nangangailangan ng tulong, pwede naman kami tumulong sa DOH. Yung mga teacher mismo, ang gagawin nila, meron silang training after this. Magte-training sila para diyan, precisely para makausap, provide a little therapy sa ating mga estudyante. That is one of the main concerns. Kuminsan hindi masyadong napapag-usapan yan. The communication is back. Kompleto na naman ulit yung communication. Ang binaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier, baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago.
So we are continuing to help work together with the local government. The congresswoman is here, andito yung mga barangay chairman. We are continuing to work with them closely to make sure that all the needs, yung immediate needs ng mga naging biktima ay matulungan natin kaagad. Even kahit yung mga walang trabaho ngayon, doon sa nakita natin, baka masama tayo sa casualty rate. Doon yung mga nakita natin, also the teachers na sabi ko sa kanila at saka sa lahat ng mga iba ay so yung mga mag-report sila yung mga bahay nila, yung mga personal homes nila. Kung kailangan nila ng tulong, NHA, papasok ang NHA para tulungan sila. Doon sa dati yung isang pinuntahan namin school kung saan di-distribute ng tulong, pati yung mga out of work ngayon dahil nagsara ang mga tindahan, hindi sila nagtatrabaho and no work no pay yan. Kaya meron din silang konting tulong na tinatanggap mula sa DSWD at saka siyempre yung tupad sa DOLE and IX na ating tulong for all our citizens in crisis situations. So patuloy lang ang ating ginagawa. We are still trying to assess trying to assess the buildings that were that have been damaged. What is the nature of the damage? What do we need to do to put them back into service? Whatever, yun ang ating unang ginagawa. Of course, the first step was always mag-provide ng relief goods, mag-provide ng healthcare at evacuation. So that is now we are also working to very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng serbisyo nito. So that's the situation right now, and we hope we will not feel any more aftershocks and we can continue to work to bring whatever the needs are of those who were victimized by this earthquake. Okay, thank you. Si Iwan ang Ibig sabihin, ang matibay ang poste. Magandang hapon. May trauma, may emotion, Ipakita, hindi sila. May nasaktan ba? Nasaktan nila yung gusto niya. Dati masaya, tapos ngayon lagi na. Bodega? Bodega yan. ay affected po. Maraming salamat po. Matagal lang kasi naayos pa lang yung sistema ng Opo, maraming salamat po.
Pagkadating na lindol, dito lang yung aming Secretary Rex Gatchalian para i-manage, i-supervise yung effort ng national government through DSWD. So ngayon dito tayo sa Jensen Oval kasi mag-pay out tayo sa mga nasalanta. Ito yung unang batch ng mga displaced workers mula sa mall tsaka sa palengke na bumagsak na Jollibee tsaka yung McDo. So we're here to give food packs and then meron tayong pagkain din sa likod, makita nyo, tsaka yung DSWD dun sa kabila. At saka food packs na ibigay natin sa pag-uwi nila. Tsaka cash na 5,000 paunang tulong sa mga nasalanta ng lindol dito sa Jensen. The President and the Secretary has already instruction for us to reach yung mga hindi pa narating. Ang sa amin lang, tulungan natin yung mga local government units. If you have donations direct to local government units, kailangan tubig, tsaka pagkain. Kung may communications equipment sila, pwedeng ipahiram doon. At kami naman sa DSWD with other agencies, nakamit na kami yesterday, to plan out how to reach those mga critical areas talaga, no? So minsan ko lang sa mga lahat ng nakikinig dito na puminahon tayo, maghintay tayo dahil ang instruction is to reach you out, no? Lahat mabigyan. Mahal na Presidente, ako po'y nagpapasalamat dahil buong sambayanan ng General Santos City at lalo na sa mga kasamahan ko nagkaroon po kayo ng pagkakataon para puntahan kami at bigyang kalinga or ano pa man ang pwede niyong ibigay sa amin na mga ayuda na nais po namin na kahit paano po ay makatulong sa amin. Kami nagpapasalamat ng buong puso dahil binibigyan niyo po kami ng importansya. Ang mensahe ko po sa national government, salamat po sa presensya ninyo, nandito kayo. Malaking bagay na po yun na nakita ninyo yung kalagayan namin. Thank you po, lalo na kay Presidente. Thank you po sa inyo, sir.